Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si ICR Ordiliano, ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ngayon, unahin natin ang mga nagawa ni President Marcos sa kasalukuyan ng panunungkulan niya. Narito ang mga ilang nagawa ni President Bongbong Marcos. Mga nagawa sa kalusugan. Nabayaran na ang mga hindi nabayarang special rich allowance ng mga health worker mula sa pribado at pampublikong sektor. Build Program. Itutuloy ni Marcos ang mga malalaking proyekto sa infrastruktura, kabilang na ang mga highway, bridge at mga bagong airport upang mapabilis ang transportasyon at mapalakas ang ekonomiya. Dumako naman tayo sa mga oportunidad ng mga OFW. Ang mga bansang nagpapadala ng malaking halaga ng remittance sa Pilipinas ay nagbibigay ng oportunidad sa mga OFW na makapagtrabaho sa mga lugar na may mataas na sahod. Maraming oportunidad ang nagbubukas para sa mga OFW sa iba't ibang sektor, lalo na sa aspeto ng negosyo, edukasyon at personal na pag-unlad. Negosyo at investment opportunities. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga programa at negosyo opportunities na inaalok sa mga OFW, tulad ng mga investment sa real estate, online business at franchise. Dumako naman tayo sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Nagpapakita ng pag-asa sa paglago ayon sa ECCP, ang gross domestic product ng bansa ay tinatayang lalago ng 5.8% ngayong taon. Paglago ng ekonomiya noong unang bahagi ng 2023, ang Pilipinas ay nakapag-ulat ng positibong growth rate bagamat mas mababa kumpara sa mga nakaraang taon bago ang pandemya. Ang paglago ay pangunahing pinapalakas ng sektor ng serbisyo tulad ng business process outsourcing at pagtaas ng consumer spending. At dumako naman tayo sa kalagayan ng mamamayan ng bansa. Dumami ang mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa susunod na taon, ano naman kaya ang mga magiging in-demand na trabaho? Alamin sa report ni JP Soriano. Next year pa gagraduate sa kursong Information Technology si Ishi. Pero ngayon pa lang, naghahanap na siya ng potential job openings. Sa Philippines po kasi mahirap po maghanap ng trabaho po. Sumabay pa po yung AI na parang pumapalit na po sa mga tao. Batid daw ito ng Labor Department. Pero imbis na hamon, sabi ni Secretary Bienvenido Laguesma, tignan na lang daw ang AI bilang pagkakataon para makabuo ng iba pang uri ng trabaho. TESDA, which is an attached agency of the Department of Labor and Employment, is now actually doing yung mga programa with respect to AI. Kumpara noong Setyembre, tumaas ang unemployment rate sa bansa nitong Oktubre base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Gayun din, ang underemployment rate o yung may trabaho nga pero di sapat ang kita o hindi sakto ang bigat ng trabaho sa sahod at benepisyo. Ang University of the Philippines naglunsad ng Job Placement Office. A better match would help in their employment. And the most important, scholar ng bayan ito, mas gusto natin dito sila magtatrabaho sa Pilipinas. Batay naman sa key employment generators para sa mga susunod na taon, in demand pa rin ang mga trabaho sa manufacturing, agriculture, transport and logistics, tourism, construction, healthcare creative industries, education at IT. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated. Kasalukuyang kalagayan ng mamamayan ng Pilipinas ay napakabigat. Maraming Pilipino ang nakaranas ng matinding kahirapan, kawalan ng trabaho at kahirapan sa pag-akses ng mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan. Ang utang ng bansa na umabot na sa 15
1,893 ay nagdudulot ng malaking presyo sa ekonomiya kung saan ang bawat Pilipino ay may pinapasa na utang ng higit kumulang 132,441. Dumako naman tayo sa seguridad ng bansa. Kasalukuyang kalagayan ng seguridad ng Pilipinas ay napakabigat. Ang bansa ay nakakaranas ng maraming hamon sa seguridad, kabilang ang mga banta mula sa teroristang grupo at mga isyu ng kaligtasan ng publiko. Bagong-bagong balita, matapos ang lagpas 2 dekada, guilty ang hatol sa 17 miyembro ng Abu Sayyaf Group para sa kidnapping at serious illegal detention ayon sa Department of Justice. Kaugnay yan sa pagkidnap sa 21 Pilipino at dayuhan mula sa isang resort sa Sipadan, Malaysia noong April 2000 at pag-hostage sa kanila ng ilang buwan sa Sulu. Inakawalan sila sa magkakahiwalay na pagkakataon matapos mabayaran ng ransom money. Sa desisyon ng Taguig RTC Branch 153 nitong October 16, sinintensyahan ang 17 ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong sa kada isa sa 21 counts ng kaso. Kabilang sa mga naaresto noon ang Abu Sayyaf leaders na sina Commander Robot at Commander Global na nasawi sa jailbreak sa Kambagong Diwa sa Taguig noong 2005. Ayon sa Department of Justice, patunay ang conviction o desisyon ng korte sa pagpapanatili nila sa rule of law ng walang alinlangan o takot. Mga hamon sa seguridad, mga banta mula sa teroristang grupo, ang Pilipinas ay nakararanas ng mga banta mula sa mga teroristang grupo tulad ng Abu Sayyaf at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Dumako na tayo sa labas ng bansa. Narito ang mga balita sa labas ng bansa. Ang mga bansang madalas puntahan ng mga migrante ay nagpapadala ng malaking halaga ng pera sa kanilang mga bansa ng pinanggagalingan ng mga nag-aambag ng mga pangkat ng ekonomiya ay ang Ukraine conflict. Patuloy ang digmaan sa Ukraine kung saan nagsasagawa pa rin ang Ukraine ng mga counter-offensive laban sa mga Persang Ruso. Ang mga bansang kaunlaran, Europea at Estados Unidos ay patuloy na nagbibigay ng tulong militar at pinansyal sa Ukraine. Balikan po natin ang krisis sa Ukraine. Lahat po ngayon ay nakatingin kung ano ang magagawa ng United Nations para matigil ang bakbakan doon. Diretso na lang po natin, wala masyado. Bakit? Dahil po yan sa mismong istruktura ng United Nations at ng United Nations Security Council. Sa charter po kasi ng United Nations, ang UN Security Council ang siya lamang may otoridad na magpataw ng mga sanctions gaya ng ginawa sa Iraq noong panahon ni Saddam Hussein o magpadala ng peacekeeping force gaya ng ginawa sa Bosnia and Herzegovina o di kaya ay mag-direct intervention sa isang international conflict gaya po ng Korean War noong 1950. Ito lang ang pwedeng maglabas sa mga resolusyon na binding po sa lahat ng mga miyembro ng United Nations. 15 po ang member states ng makapangyarihang Security Council. Pero sa 15 yan, meron pong 5 na bukod tangi o kaya ay pinagpala. Sila po ang mga superpower na nanalo noong World War II. Ang US, Britain, France, Russia at China. Sila po ang tinatawag na permanent members ng UN Security Council. Bakit po permanent? Kasi parati po silang nakaupo sa Security Council habang yung 10 iba pang miyembro ay hinahalal ng ibang UN member states kada 2 taon. Bukod pa riyan, sila lamang, itong 5 lamang, ang may veto power sa buong Security Council. Ibig pong sabihin, anumang idesisyon ng Security Council ay maaring barilin ng kahit sino sa 5 permanent members para po hindi na matuloy. Halimbawa, ang resolusyon na kumukundina sana sa Russian invasion sa Ukraine ay sinalang po sa UN Security Council noon lamang Biyernes. Pero so merong 11 Security Council members na pumabor po sa resolusyon na ito. Ang kailangan lang talaga ay 9 votes para mapasa ang resolusyon. Pero gaya po ng inaasahan, ginamit ng Russia ang kanyang veto power kaya't binasura ang Security Council resolution. Sa madaling sabi, walang magagawa ang UN Security Council sa nangyayari ngayon sa Ukraine.
Hindi pwedeng mag-sanctions, hindi pwedeng mag-direct intervention, hindi rin pwede ang peacekeeping. At dahil po dyan, binato ng UN Security Council ang issue sa UN General Assembly. Ito pong General Assembly ay kinabibilangan po ng lahat ng 193 member states ng UN. So mas malawak po ito, pero wala po itong ganoong kapangyarihan. Sila ngayon ang boboto kung ano ang magiging boses ng mundo sa issue ng Ukraine. Boses lamang po na sana ay maka-impluensya pero wala pong kasamang aksyon. Dahil po ang Security Council lamang ang merong kapangyarihan para umaksyon laban sa mga miyembro ng UN. Tandaan din po natin na meron din mga ibang mga pagkakataon kung saan may mga miyembro ng UN na hindi rin tumutupad sa mga napagkasunduan. Pinakamatingkad po dyan na halimbawa ay ang US invasion ng Iraq noong taong 2003. Hindi makakuha ng approval ng US mula po sa Security Council para i-invade ang Iraq at patalsikin si Saddam Hussein. Kaya't nagtatag ang US ng sarili nitong koalisyon, ang tinawag niyang Coalition of the Willing. Naging controversial itong pagsaway ng US sa United Nations, lalo nung napag-alaman na hindi pala totoo ang paratang na may weapons of mass destruction ang Iraq. Isang taon matapos mapatalsik ng US si Saddam sa Iraq, diretsa ang sinabi ng UN Secretary General na illegal ang ginawa ng US doon po sa Iraq. Pero wala nang nakapalag at wala ring nagpataw ng parusa. At dito na po nagtatapos ang aking balita. Ako po si Icy Rodriguez Ordiliano. Maraming salamat po.